Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Kahapon po ay binanggit po natin yung tungkol sa gamot ng hypertension. Okay, na kailangan talaga inumin po ninyo. Lalo pag ito po ay magkakaroon po ng komplikasyon kung tinigil po ninyo, no? Okay, ang effect po ng high blood ay halos ito po ay nakakasira sa mata, lalo yung sa retina, okay? At saka sinisira po ito yung blood vessel ng heart, kaya po sa katagalan po ay magkakaroon po ng heart attack, at saka yung blood vessels ng brain, kaya po ito po ay katagalan ay magbara or puputok. Okay, na tinatawag po natin na stroke, o kaya po ay nakakasira sa blood vessels ng kidneys. At sa katagalan po ay syempre magkakaroon po kayo ng chronic kidney disease at eventually kailangan na po kayo ma-dialysis. Okay? Well, of course, binanggit po natin na marami rin po tayong pasyente na tinigil po nila yung gamot dahil po yung sinira ng mga nagbebenta ng supplement. Kesyo daw na ang gamot po para sa high blood po ay nakakasira po daw sa kidneys. Hindi naman po totoo yan. Pag hindi po kayo nag-inom ng gamot para sa high blood, yung nireseta ng doktor, talagang masisira po yung kidneys niyo dahil po nga napabayaan po ninyo yung high blood pressure. Wala pong katotohanan, no, na nakakasira po yung gamot na reseta ng doktor para sa high blood na ito po ay nakakasira sa kidneys, no? Ito po ay dahil sa yun po ang paraan kung paano nila mabenta yung supplement, no? Okay? Masama po yan, no? Uulitin ko po. Masama po yan. Sana po'y makukonsyensya po kayo. Dahil, syempre, tinigil ng pasyente yung gamot sa high blood dahil natakot. Okay? Dahil sinabihan po ninyo na nakakasira daw sa kidneys yung gamot na nireseta sa doktor. Dahil po synthetic. Okay? At kumpara naman po sa supplement kuno, okay? Ito po'y natural, kaya po hindi daw po ito nakakasira sa kidneys. Oo nga, no? Hindi siguro nakakasira ang supplement, pero dahil po walang effect po ito sa hypertension, sa katagalan, napabayaan ng pasyente yung hypertension nila dahil ininom nila yung supplement, okay? Ito po ay nakakasira eventually sa kidneys ng pasyente dahil po sa tinakot po ninyo yung pasyente na huwag uminom ng gamot para sa high blood na nareseta sa doktor dahil po daw nakakasira sa kidneys. Ulitin ko po, wala po itong katotohanan. Totoo po, meron pong mga gamot na nakakasira sa kidneys, pero I think hindi po mangyari yan pag tama po yung dosage, no? At under the guidance of your doctor. No, wala naman po doktor na magreseta ng gamot para masira yung kidneys po ninyo. Wala pong ganyan na doktor. Okay? Problema, minsan, or maybe kadalasan, dahil po hindi na bumalik sa doktor yung pasyente, bili ng bili sa butika, yung nireseta ng doktor noon, kaya po na-overdose yung pasyente. Kaya po nasira po yung kidneys niya, no? Okay, so totoo lang po yan na mangyari na masira sa kidneys yung isang gamot pag na-overdose po yung pasyente. Otherwise, lahat ng medisina na nireseta ng doktor ay proven to be safe and effective sa lahat ng organs, kasama na po dyan yung kidneys. Ang
isa sa mga rason kung bakit against ako sa mga supplement ay, syempre para sa akin, wala naman po effect yan. Kaya po sa katapusan ng advertisement, marinig po ninyo, no approved therapeutic value. Ibig sabihin sa Tagalog, walang halaga sa mga sakit. No? So, bakit iinom pa po kayo? Okay lang po kung bili kayo ng bili. Pera naman po ninyo yan. Kaya lang po, dapat siguro po sobra lang po yung pera niyo para meron pa po kayong gamot pambili ng supplement. Otherwise, paggipit po kayo sa budget, buti pa yung pera ninyo, yung konting pera ninyo, imbis sa supplement pupunta, ibuhos po ninyo sa mga pagkain na nilikha ng Panginoon. Katulad ng mga protina. For example, yung itlog, no? Egg white, napaka-importanteng protina po sa katawan. At saka ang the best preparation po ito ay yung nilaga, hard-boiled. Itapon yung yellow dahil po sa cholesterol at yung hard-boiled na puti or egg white, walang limit po yan. Unli po yan. You can take as much as 10 eggs per day. Dahil po ang protina ng itlog ay the best protein po yan. For as long as, ito po'y nilaga or hard-boiled. Pang-depensa po yan sa katawan natin. Kasi po, ilang beses ko na sinabi ito, ang antibodies ng katawan natin ay galing po sa protina. Ayun, no? So, yun lang po ang ayoko sa supplement. Dahil po, imbis na pupunta sa mga pagkain na napaka-importante sa katawan, nabawasan na po yung budget para sa pagkain, pupunta sa supplement. So, anong mangyari? Siyempre, magkakaroon ng sakit ang pasyente, lalo yung nutritional deficiency. So, ang tanong ko lang po, bakit ang mahal ng supplement? Ano bang nasa isang capsule ng supplement? Kahit inumin pa ninyo na 2 capsules 3 times a day, yun palagi ang advertise para madaling maubos. Malaki ang kikitain ng kumpanya. Ano bang nasa capsule? Para sa akin, common sense lang. Wala ito, no? Paano mo ipasok sa isang capsule yung ginawa ng Panginoon para sa katawan natin? Lalo yung mga protina at saka carbohydrate. So, itutuloy po natin yung pag-usapan natin sa mga gamot, sa mga supplement, at saka sa mga false alarm sa pag-advertise, no, sa isang produkto. Maraming salamat po.